Kahapon lang, kausap ko yung isa sa aking mga kaibigan at ang mga topic namin o ang pinag-uusapan namin ay yung pamumuhay namin dito sa Canada after more than 5 years. Kumbaga, kumusta, ano ba ang nangyari, ano na ba yung development sa buhay namin sa isa't isa. At kasi pareho kaming nasa isang institusyon nung kami ay nasa Pilipinas pa lamang. At matagal na kami magkakilala din, ano? And it so happened na bago yung mga pag-uusap namin na yon ay medyo nanonood ako ng ilan sa mga vlog at sa mga ilang mga videos ng mga kababayan natin talking about yung pinag-uusapan nila yung patungkol sa na-scam at ang sinasabi nila na-scam daw sila dito sa Canada at hindi raw sila satisfied sa kanilang pamumuhay after more than 5 years na inaasahan nila na magiging, kumbaga, matiwasay, maayos na yung kanilang pamumuhay batay sa standard nila o batay doon sa kanilang pagkakakilala sa mga kamag-anak nila, sa mga kaibigan nila na nauna nang nanirahan dito, and after 5 years daw ay nakabili ng bahay, nakapagpunta ng sasakyan, nakapagpagawa ng nakabili ng mga ari-arian sa Pilipinas at nakagawa ng ilang mga proyekto sa Pilipinas, ano? So yun bale yung aming naging usapan. And sabi ko, so happen na nung kinabukasan na yun, nag-usap kami, yun na yung kahapon, nag-usap kami at kumbaga naging running joke sa usapan namin na na-scam kami ng Canada. Kasi meron yung isang pagkakataon dito na halos sa 2 linggo na hindi nag-snow, hindi kumulimlim, napakagandang ng araw, nag plus 15, mabot mga ng 18 ng mga nakararaan. Pero nung kailan ba yun? Parang 2 weeks ago, 3 weeks ago, ay nag-snow ng malakas at dire-diretso at napuno na naman ng yelo itong kapaligiran. Kumbaga parang ang naging running joke nga doon, na-scam na naman tayo ng Canada. Well, it is only a joke na kung saan ay may mga pagkakataon o inaasahan tayo sa buhay natin na hindi talaga natin inaasahan na darating. For instance, yun nga, ang weather natin dito, sabi nila, sa forecast, tuloy-tuloy na iinit pero asahan natin na ano pa lang ngayon, na April, May pa lang, usually manaka-naka pa rin yung pagbuhos ng yelo, no? Pero umaabot na tayo sa 20, 25, ganon, 24. So maganda na yung weather, lalong-lalo na dito sa Saskatchewan, no? Kaya sinasabi nila na uminit na pero nagyelo pa rin o bumuhos pa rin ng snow. So scam, parang ganon, no? At in application naman sa mga buhay-buhay natin, yung napapanood natin, yung nakikita natin sa mga videos ng iba at sa mga komento rin ng iba, yung mga ini-interview, somehow ay mayroon silang dissatisfaction sa paninirahan nila dito sa Canada after or more than 5 years ng paninirahan dito nga sa kanilang mga probinsya. So naging usapan namin, ano, at kinumusta ko yung aking kaibigan, sabi ko, kumusta, kung ganon, at ang sabi niya, oh, ito, wala pa rin ipon, na-scam tayo ng Canada, and then we laugh about it. Pero alam ko, hindi siya na-scam kasi alam ko naman yung story niya, nakapagpundar siya at alam ko rin nakabili na sila ng bahay ngayon sa gawin ng Alberta at masaya, nandito na lahat yung kanyang family, no? So ang sabi niya, parang ayoko nung umuwi pa ng Pilipinas in the sense na yung magtatrabaho pa doon. So wala na raw sa bokabularyo niya yung bagay na yun. So ganun ang sinasabi niya. Well, sabi ko naman, hindi ka nag-iisa, sabi ko. Dahil ako rin mismo, yung uuwi pa ako sa Pilipinas at magpapanimulang muli doon sa Pilipinas ay wala na rin sa bokabularyo ko. Kasi nandito na ako sa Canada at ini-enjoy ko na yung bawat tagpo dito sa Canada, sa totoo lang. May sabi ko nga sa inyo, mga nakararaan, di ba, na ang Canada naman ay hindi perpekto. Maraming bagay na aayawan mo at maraming bagay din. At marami kang magugustuhan. Sabi nga natin sa nakarang vlog natin, kung maalala ko, ay piliin mo ang Canada, no? At maraming bagay ka talaga magugustuhan kung bibigyan mo lang yung sarili mo ng pagkakataon na hanapin yung sarili mo dito sa Canada. You will grow, I believe, kasi marami akong makakilala na nandito rin sa Canada na they grew naman talaga, no? Hindi lang ako, hindi lang siya, hindi lang mga kababayan natin. Ibang nasyon, makikita natin, they grew a lot, no? Ibig sabihin, binibigyan ka ng pagkakataon ng mamuhay dito sa Canada to give you an opportunity to grow. Meron pa ako nabasang isang komento doon na hindi ka
kumbaga hindi ka papayagan ng Canada na manirahan sa gusto mong panirahan. Which siguro nasa preferences na rin ng tao yon, kasi nga halimbawa, totoo naman yon na halimbawa kung gusto mong pumunta rito at yung trabaho mo ay nakaukol lang doon, sabihin natin na sa halimbawa sa Alberta lang yung kumbaga pagkakataon na makapagtrabaho ka doon ka magtatrabaho, magsisimula. But it doesn't mean na hindi ka napapayagan ng gobyerno ng Canada na lumipat ng iba. Maraming mga tsansa at maraming mga opportunities sa ibang lugar na para sa iyo kung hindi ka masaya doon sa lugar na kinalalagyan mo dito sa Canada sa kasalukuyan. So hindi totoo na kapag napako ka na sa isang lugar ay mapapako ka na, no? Nasa sa iyo na rin yan, no? Nasa sa inyo. Kung halimbawa gusto mo mag-grow, halimbawa wala kang opportunity dito sa Saskatchewan, lilipat ka ng Alberta, Manitoba, kaya naman ay Ontario, depende sa iyo, no? So, yung scam na tinatawag pagdating sa trabaho, I don't believe that. Kasi, ibang lang talaga yung nature ng trabaho natin doon sa Pilipinas at dito. Talagang dito, you have to work, no? Binabayaran talaga per oras dito sa Canada at mahalaga na maipakita mo naman yung pagkakataon na ikaw ay may kakayanan sa pagtatrabaho. Thankfully, meron tayong mga trabaho dito sa Canada. Unlike, sabi ko nga, sa mga pinanggalingan natin na medyo limited yung trabaho na i-offer sa atin. Halimbawa, sa Pilipinas, kung nasa gobyerno ka, you cannot, kung gusto mo pang magkaroon ng extra money or extra income, halimbawa, ay hindi pwede kasi bawal yung tinatawag nating double compensation doon, hindi po ba? At kung bawal yung double compensation, therefore, hindi ka gaanong makapag-extend ng trabaho mo, lalong-lalo na sa mga lakas paggawa, unless sabi ko yung side hustle mo o yung side job mo ay walang kinalaman sa ibang, halimbawa may sakahin ka o may tindahan ka, magtitinda ka ng ilang bagay dyan. Pero kung halimbawa papasok ka sa ibang lugar o sa ibang institusyon, hindi po pwede, no? Kasi meron kang pinirmahang kontrata, lalong-lalo na sabi ko na kapag nasa gobyerno ka at gusto mong pumasok sa iba pa, hindi po pwede kasi yung taxation natin doon ay iba, no? Kaya sinasabi ng ilan na yung pamumuhay nila dito is a scam. Marami pang usapin dyan. Hindi lang sa pamumuhay ng tao, hindi lang sa weather, marami pa, no? Kasi yung inaasahan natin na pamumuhay natin dito sa Canada o dito sa Canada ay hindi tulad ng dyan sa Pilipinas, no? Halimbawa, sa Pilipinas, meron tayong hinahanap na siesta time between 12 to 1, parang ganon, 11:30 to 12, magbe-break tayo, kakain tayo, magnanap tayo, o iidlip, no? Meron tayong siesta time dyan sa Pilipinas. Pero dito, wala po tayong tinatawag na siesta time. Depende na lang kung ang shift mo ay, ang off mo, or ang break time mo ay 12 to 1 or 11 to 12. Pwede kang makapag-nap, something like that. Pero usually ay wala naman talaga. So, ganun lang yun. So, iba-iba din yung mga kalagayan, no, ng mga kababayan natin. Iba-iba rin yung sitwasyon ng mga kababayan natin. In the long run, I would say na ang Canada, siguro sa ilan, ay yun lang yung kasing inaasahan natin ay hindi nangyayari doon sa realidad o sa tunay na buhay. Pero, sabi ko nga, kung bibigyan mo lamang ng pagkakataon o ng tsansa yung sarili mo na makapag-adjust at pipiliin mo ang sitwasyon na mas magiging masaya ka, ay pwede naman talaga. It's not a scam. Ito lang yung sa pananaw ng bawat isa sa atin o sa kaisipan, I would say, ng kababayan natin o mga kababayan natin na na-scam tayo. It's because mas pinipili natin yung mga mas negatibo siguro na kaisipan o mas negatibo siguro na mga usapin, at hindi tayo nakakakitaan o kakikitaan o kinakikitaan ng pagkakataon na paunlarin yung sarili natin. There are a lot of opportunities. Halimbawa, sabi natin retraining, recertifications, kung sa mundo ng pagtatrabaho, no? Meron tayong tinatawag na mga reaffirmations ng mga documents natin para magamit natin dito. Those are instances or those are big examples na kung saan ang Canada ay magbibigay ng opportunity kung bibigyan mo din ng pagkakataon na makapasok sa buhay mo yung mga opportunities na iyon, no? Halimbawa, hindi na ako lalayo, no? Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ako mananatili na magtatrabaho sa restaurant kasi gusto ko rin ang restaurant, masaya sa restaurant. Kasi lalong-lalo na sa huling trabaho ko
dito sa restaurant ay sa Canadian Brew House, talagang masaya ako dahil mga pininsan ko yung mga kasama ko doon, mga Filipino, mga Ilocano din, mga Tagalog. And then sabi ko, dumating lang yung pagkakataon kasi na hinihingi ng pagkakataon, it's because of family matters naman. Pero kung pipiliin, gusto ko pa rin talaga, no? Pero habang nagtatrabaho ko doon, ini-improve ko naman yung other side ko, no? Halimbawa, dati akong teacher sa Pilipinas at may experience naman tayo sa bake shop, sa restaurant, nagtraining tayo sa restaurant at nagamit natin dito yung mga training na yon, no? So nilagay ko sa resume yon at nagamit ko naman talaga ng totohanan. At yun nga, kung bibigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na ma-improve, Canada is not a scam, no? Yung halimbawa, yung kuya ko naman, hindi marunong dati sa forklift, yung taga-buhat. So, binigyan siya ng pagkakataon na mag-training at nabigyan siya ng certification para mag-operate ng makina doon sa warehouse nila ngayon. So, nabigyan siya ng pagkakataon. Therefore, nagagamit niya ngayon, no? Yun lang pong ibig sabihin yan. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga sarili natin o yung pagkakataon na kumakatok sa atin. Let us, no? Do naman yung part natin, no? Halimbawa kahit na sa anong field, no? Halimbawa sa restaurant, yung restaurant na pinapasokan, in-offer sa amin actually lahat kami na mag-training sa Alberta during that time at maging supervisor, parang gano'n. Pero hindi ko na kinuha yun kasi alam ko na darating yung panahon na ang focus ko ay sa pedagogy o sa education. At may nag-grab na opportunity na yun at nag-training sila, sila naging supervisor namin ngayon. Although, mas nauna ako sa kanila, binigay ko sa kanila yung pagkakataon na makapag-training sa Alberta at ngayon, sila na yung supervisor ko kahit na ako ang mas nauna sa kanila. And that's totally fine. Kasi yun yung talagang tinitibok ng kanilang puso, no? Wala tayong ano doon. So, yung mga ganung pagkakataon, kahit na mabigyan tayo ng mga pagkakataon na grab it, no? Para hindi sinasabi natin na scam ang Canada, no? Although, sabi nga natin, kung minsan this is a running joke, pero may mga kababayan tayo talaga na nagsasabi, no? Luckily, and I'm happy na wala sa mga family members ko, sa mga kaibigan ko na na-scam daw sila ng Canada. And 100% ang sinasabi nila sa akin, mas naging mayabong nga yung pamumuhay nila dito kumpara nung nasa Pilipinas kami. So, we are very thankful na nandito kami ngayon. And again, Canada for us, for my family, my relatives, my friends, Canada really is a big opportunity para sa aming buong family. So I hope ay nakapag-inspire na naman tayo ng mga kababayan natin na nagnanais makarating dito sa Canada at yung mga nandito na kumbaga parang tingin nila sa Canada ay parang scam. Not really. Hindi naman po talaga. Kung bibigyan natin ang sarili natin o ang pagkakataon na pumasok yung opportunity para sa atin. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.